mayroon pong patawag na programa, no, yun pong Provincial Information Office at ng Palawan sa pamumuno po ni Attorney Christian J. Cohamco, Attorney C.J. Cohamco, ang siya pong Provincial Information Officer. Yung kanilang programa ay tinawag na Arampangan, Kwentuhan, Usapan, Arampangan. At doon po sa unang bahagi ng Arampangan, no, na ginanap sa Dangmaria, dyan po sa may Bangkaw-Bangkaw, ay nagbigay po ng report, inireport ni Attorney C.J. Cohamco bilang Provincial Information Officer, yun pong accomplishment ng provincial government, particular sa iHealth, no? Particular sa iHealth. Ano po yung iHealth? No? Yan po yung acronym ng mga proyekto, no? Pinagtutuunang pansin ng pamahalang panlalawigan sa ilalim po ng administrasyon ni Governor Jose Alvarez. Yan po yung infrastructure for I, health for H, education for E, livelihood for L, at protection of the environment para sa P. So yan po yung iHealth, no? iHealth. Acronym po ng kumbaga ay mga pangunahing isinusulong, no, ng administrasyon ni Governor Jose Alvarez mula po noong 2013. Mula po noong 2013. At sa report, sa ilalim po ng infrastructure, no, I, for infrastructure, inireport po doon sa Arampangan ni Attorney C.J. Cohamco bilang Provincial Information Officer na nakapagkonkreto na raw po ang GCA administration ng 7,000 plus kilometers of road sa Palawan. Nalampasan daw po yung target na 5,580 kilometers. Ang target is 5,580 kilometers, nalampasan na. More than 7,000 kilometers na raw po ng kalsada sa Palawan ang nakongkreto. Opo, 7,000 plus kilometers of concrete road ang nagawa raw po for the past 8 years from 2013. 2021 lamang po tayo ngayon, no? Nasa kanyang ikatlong termino ang gobernador, no? 9 years lang po ang kanyang 3 consecutive terms. So hanggang June of 2022. Inireport ni Attorney C.J. Cohamco doon po sa Arampangan, 7,000 plus kilometers of concrete road ang nagawa raw po ng provincial government under ng administrasyon ni Governor Jose Alvarez. Doon po sa bahagi ng question and answer, syempre, tinanong, no, si Attorney Cohamco, kung ganyan po karami, kalaki, kahaba ang nakongkretong kalsada, bakit hindi po nabigyan ng prioridad? No, yun pong matagal nang mga inirereklamong kalsada. Mula noon hanggang ngayon, nirereklamo po yung Kataban-Liminangkong Road. Kung 7,000 plus kilometers ang nasementong kalsada ng provincial government, bakit hindi na isama yung 27 kilometers Kataban-Liminangkong Road? 27 kilometers lamang po yan 27 kilometers hindi na isama sa 7,000 kilometers na kinongkreto? Imposible. Diba? Kung 7,000 kilometers, saan? At nung tayo po magtanong, tinanong natin, kung 7,000 kilometers yan, hindi na natin isama yung plus, kasi more than 7,000 daw Pagpalagay mo na lang, kasi ma-interview ko si Engineer Sailito Purisima, sabi niya, ang budget for 1 kilometer ngayon is 15 to 18 million pesos per kilometer. Tayo sa provincial government, nagagawa natin yan, 10 million lang per kilometer. Kasi sabi niya, may nagagamit tayong heavy equipment. Sige. Alam po ba ninyo kung magkano halaga ng 7,000 kilometers na kalsada, concrete road? 7,000 kilometers, multiply mo ng 10 million pesos per kilometer. Magkano yan? Hindi nga na kaya ng cellphone ko Ayaw niya kwenta. 7,000 kilometers times 10 million per kilometer.
70 billion pesos po yan na tumataginting. Kung totoo na 7,000 kilometers ang nasemento. Kung totoo. Kung matod, kung butig, dato lamang. Kung mali ang figure, imposible. PIO, Attorney CG Coham ko nag-report 5,580 kilometers yung target, more than 7,000 daw po ang nakongkreto. Di hinanap natin. Hinahanapan natin ng detalye. Magkano yon? Yung 7,000 kilometers na concrete road times 10 million, 70 billion. Saan galing yung pondo? Kung totoo yun. Magkano ang internal revenue allotment o pondo na lang in general ng provincial government for 1 year? 3 million o 3 billion, 4 billion? Pagpalagay natin 4 billion ang pondo ng provincial government. For 8 years, magkano yan? 32 billion. Saan galing yung 70 billion na ginastos pa sa pagsisemento ng kalsada? Doon po sa Arampangan, ipagbibigyan daw po ng detalye to follow ang details. Nasa ating linya si Attorney CG Cohamco. Baka mayroon na po silang paliwanag kung saan napunta yung 7,000 kilometers ng concrete road at kung saan galing yung pong pondo na ginamit para po sa pagsesemento ng 7,000 kilometers of concrete road. Niliwanag din niya Kasi sino ba nagtanong? Si Teng. Kasama ba dyan yung 6 lanes highway? Hindi. Hindi kasama dyan. May kachat ako nung gabi, tinatanong ko yung taga DPWH. Sabi ko, Sir, Engineer, aabot ba ng 5,000 kilometers yung national highway sa Palawan? Wala, sabi niya. Hindi aabot yan. So saan galing yung 7,000 kilometers of concrete road? Na accomplishment daw po ng I-Help, ng I-Infrastructure, ng liderado po ni Governor Jose Alvarez. Kung totoo, wala pong problema. Maipaliwanag at malaman natin kung asaan yung po mga sinementong kalsada. Si Attorney CG Coham ko nasa ating linya. Attorney, magandang umaga. Magandang umaga, Carol. Magandang umaga din sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Opo. Na pwede po maidetalye. Ito pong nai-report ninyo doon pong Arampangan. More than 7,000 kilometers of concrete road ang nagawa sa liderado po sa ilalim ng administrasyon ni Governor Jose Alvarez. More than doon po sa 5,580 kilometers na siyang target. Yes. Carol, doon sa ating more than 7,000 kilometers of road, tayo po ay upon review, tayo po ay nagkamali. Inaamin natin. Ang sinasabi po natin na more than 7,000 kilometers, ito po ay nakompleto at binuksan. So portion po dito ng 7,000, ito po ay atin ng nakompleto. Okay, so hindi po more than 7,000 ang concrete road? Yes po, pero po ito po ang more than 7,000 kilometers na ito po consisting of provincial roads, barangay roads, farm to market, roads leading to tourism destinations. Binabuksan na po natin ito. And portion po nito ay atin ang nakontreto. Ito pong 7,000 kilometers, ito po tinatawag nating Macadam Road o yung all-weather road. Okay. So kasama sa figure, yun pong mga nabuksan at yung mga gravel lang. Yes po, all-weather road po, Carwell. Hindi lahat itong 7,000 ay sementado kasi nagtataka nga kami kung sinemento yan, di 70 billion pesos yan. Yes po. Pero ang maganda dito, Sir Ruel, once na natin ito nabuksan at na-prepare ng maganda, ito po ay binibigyan ng pondo ng ating national government para masemento under ng conditional matching grant to provinces o yung tinatawag nating CMGP. Dahil po, pag nakita ng ating national government na maganda ang kalsada, na-prepare na for completion, binibigyan po nila ito ng pondo. Okay. Na sa 7,000 kilometers na nireport po ninyo, ilan po dyan ang concrete? Sir Ruel, ngayon, hindi pa natin hawak kasi hindi pa hinihingi natin ng weekends ngayong Monday. First thing in the office, Sir Ruel, kukunin natin yung data from Provincial Engineering Office. Okay, sige po, para ma-detalye natin. Kasi nga, at least una na po ninyo nalinaw, yung 7,000 kilometers na nabanggitin yung concrete road is not 100% na concrete, kundi part lang yan. Yes, tama po yun, Carol. And itong ating yung daanan po na inyong nabanggit sa Taytay, ito po ay in the process na ng ating completion. Yung mga
critical portions po doon na dating na-report na medyo naging maputik at naging problematic sa ating mga kababayan. Opo, pero for the past 8 years, 7 kilometers lamang po ang nasemento dyan. Dahil 27 kilometers po yan, nung huli kami mag-usap ni Engineer Sailito Purisima, 7 kilometers pa lang ang nakokongkreto. May 20 kilometers pa po na hindi po nasemento. Yes, Sir Will, ito po ay atin nang tatapusin ngayon itong daan na to sa Taytay, sa Liminangco. Kasi sabi niya, yun nga, nagbigay siya ng figure 10 million lang yan per kilometer. Sabi ko 200 million lang yan na engineer. Bakit hindi po malaanan ng pondo? Samantalang mayroong yung COA report is 3 to 4 billion pesos yung pera ng provincial government sa bangko. Bakit hindi nagagamit yun at masemento yung napakahalagang kalsada na yan papuntang Liminangco? Sabi niya, hinahati-hati kasi ang pondo hindi naman pwedeng ilaan mo, ituon mo yan sa isang lugar lang. Yes, Sir Rowell, pero ito po on the process na po ito ng ating pagsasaayos para po masemento na and talagang maging wala ng problema yung ating mga kababayan dyan sa Liminangco. So sementohin na po ng buo? Yes, Sir Rowell, pero unahin natin yung mga critical portions, yung mga nagiging yung kung saan lumulubog yung mga sasakyan. Dahil gusto na ito yung talagang maputik So yun ang unahin nating portion. At maliban dyan, yung kalsada papuntang Bagong Bayan, Antonino sa Rojas, yung papunta doon sa Talog sa Taytay, sana maisama na yan dyan. Sir Will, saan po itong mga lugar na ito para ating Rojas. agad sa probinsya? Sa Rojas, yung Sandoval hanggang doon sa Antonino. Sige po. Okay, Bagong Bayan, Antonino. Makinig po natin ito sa Provincial Engineering Office para matignan po agad nila at masolusyon na itong problema ng ating yung papuntang Talog, Paglaom Talog area, Taytay. Yes po. So, yun nga, kasi nakakagulat nga yung nabanggit ninyo na 7,000 kilometers. Kung 7,000 ang totoo yan, bakit hindi na isamang masemento yung Liminangkong Road na lang Sige po, Sir Rowell, pero ito po, sabi nga natin kanina, papaayos lang po natin itong sa Liminangco at unahin po natin yung mga problematic na area dyan, yung mga critical areas. Okay, sige po. Antayin po namin yung detalye, attorney, para po maipaliwanag din natin. Baka hanapin nga nila yung 7,000 kilometers na concrete road. Yes po, Sir Rowell. And ito pong sa ating mga kababayan, makakaasa po kayo, papaayos po natin agad itong inyong pinapaabot na problema sa kalsada sa Liminangco, pati sa Rojas, Sandoval at yung sa Talub area nga po, Sir Rowell. Okay. Sige po. Maraming salamat po, attorney. Thank you po, Sir Rowell. Si Attorney Christian J. Cohamco, ang Provincial Information Officer. So, may pagkakamali doon po sa ni-report. No, hindi po nasemento yung 7,000 plus kilometers, kundi kabilang doon sa 7,000 kilometers, yun pong mga newly opened road. No? Yun po mga na-rehabilitate or nalagyan ulit ng graba, no? At yun pong portion ay nasemento. Ayan, portion ay nasemento nung 7,000 kilometers. Pero antayin natin yung detalye, no? Kung maidetalye, out of that 7,000 plus kilometers, ilang kilometro ang nasemento? Ilang kilometro ang nabuksan? Ilang barangay roads ang nare-gravel o nabuksan, ilang municipal road ang nare-gravel, na-rehabilitate, no? So, may pagkakamali doon po sa ni-report si Attorney C.J. Cohamco, ang Provincial Information Officer. Palawan ngayon!